Ngayon, plug natin dito sa may bulb natin. Okay? Wala man lang reaction yung bulb, oh. Wala ring ilaw. Dapat magbi-blink to dito. Either white or orange na ilaw. Wala siyang ilaw. Okay? JBL bar. Okay, JBL na 2.0 ito. Okay, JBL na 2.0 sa mga taga-subaybay na sa atin. Kabisado na nila kung paano natin gawin to. Or ano yung diskarte na gagawin natin. Kasi, pag nanood kayo dito sa may YouTube, o kung saan ko man may upload to, halos ako lang yung makikita nyo siguro na nag-upload ng ganito, yung JBL. Okay, by the way, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Okay, nakalimutan ko yung pangalan. JBL Active Subwoofer. Subwoofer ito, may kasama namang itong module na soundbar. Kaso di ko na pinadala yung soundbar. Issue, wala siyang power. Common or literal na issue ng ganitong klaseng unit na lagi is wala siyang power. No power, ika nga. Okay, ngayon, naka-plug yan ha. Ngayon, plug natin dito sa may bulb natin. Okay? Wala man lang reaction yung bulb, oh. Wala ring ilaw. Dapat magbi-blink to dito. Either white or orange na ilaw. Wala siyang ilaw. Okay? Pasensya na kayo ha. Dadalawa na lang yung tornilyo niya. Kasi ginawa ko na ng content to sa my Facebook. Ang pinaka-problema nito ay yung power supply niya sa loob. Kasi naka-SMPS ito. Or switch mode power supply. Hindi siya naka-transformer type. Ngayon, ang gagawin natin, siyempre, i-convert natin into transformer para mas matibay siya. Ngayon, dalawa na yung tornilyo. Ayan, pansin nyo. Yan, kasi nga, ginawa natin ng content sa my Facebook. Siyempre, nag-upload din tayo doon sa my Facebook para kahit paano, makapagbigay ideya rin tayo doon. Diba? Yung nanonood sa Facebook lang, kahit paano makapagbigay ideya tayo doon. Yung dito sa YouTube, subscriber natin dito, i-upload din tayo rito. Teka lang ha, hindi mahugot eh. O yan, hugutin ko siya dito. Okay? O yan, natanggal na natin. Ito yung pinaka power supply niya. Ito yung pinaka board niya. Itong brown na to, ito yung pinaka power supply. Ito yung main board ng amplifier stage, pati yung mga processor niya. Okay? Mula dito, papunta dito is AC line yan or AC na side. Primary ba? Primary side pala. Sorry. Primary side. Okay, mula dito, papunta dito sa may kabilang side. Tapos mula naman dito, papunta dito, yan yung secondary side niya. AC, DC. Okay? From AC, i-convert niya ng DC. Tapos, ang supply na lalabas dito, ito ay platandaan, no, sa may chopper. 36. Ibig sabihin, ang nakalagay dito na 36 ay 36 volts. Ang voltahe na lumalabas dito. Okay, 36. Mataas din, no? Ayan. Ngayon, ang kadalasan nasisira dito ay yung primary side niya. Okay, mapapansin nyo ulit, dadalawa lang yung tornilyo na nalagay ko. Ito and then ito lang. Kasi nga, ginawa natin ng video sa my Facebook. Ngayon, tanggalin ko muna. Okay, tanggalin natin para makita nyo na sira yung pinaka-board niya. Marami na akong ganito. Ang dami ko nang nagawa ng ganito. May mga Mindanao ako, may Visayas na pinapadala rito sa akin. Basta halos hindi man siya totaling buwan-buwan or lagi-lagi na nagpapagawa rito kasi nga ganito lang to, napakamahal ng ganitong klaseng unit. Kaya kung hindi mo afford, di ka makabili nito. Kaya madalang lang na yung gawaan kasi madalang lang yung kukunti lang yung bumibili. Ayan, pero napakaganda ng tunog nito. Okay, ito siya. Mapapansin nyo, sunog oh. Ba? Sunog yung mga resistor oh. Sunog. Yan. Mula dito, papunta dito is primary line or is primary. Yan. Ito yung nasisira. Pag umusok yan, sibak yung MOSFET dyan. Okay, pati PWM na yan, sira yan. Ngayon, ang sabi ng iba, bakit hindi ko daw nire-repair? Which is, hindi ko talaga siya i-repair. Ba, katulad yan. O, paano mo makuha yan? Isunog na nga yan, o. Wala nang value yan. And then, kung nasira nga siya na nasa factory ito, paano pa kaya kung nire-repair ko lang? Hindi, masisira lang ulit yan, di ba? Ay, kanya-kanya namang diskarte yan, eh. Tapos, sabi ng iba, pwedeng i-convert na 4 wires na hindi ko gagawin yan.
pag i-convert mo ng 4 wires yan, mamamatay-matay siya pag nilakasan mo. Kasi yung 4 wires, mga nasa around 2 ampere lang yung kaya nun. Ito, mataas yun. Mga nasa around 4 to 5 ampere ito eh. And then, ang pinaka the best way dito ay i-convert ng transformer type. Okay, i-transformer natin para mas matibay siya. Okay? Ngayon, ano pa ba gagawin natin dito? Didiskartehan natin. Hanap ako ng transformer na pwede natin i-convert. Okay, kasi supply naman ito, kwan lang eh. Yung 036 lang. Okay, wala sang center top. Kaya mapapansin nyo, ito lang siya, hindi nito. Pakita ko muna sa inyo na gagana siya na i-convert natin ng supply na iba. Okay, injikan natin ng supply ng 19 volts. Adapter ito ng mga TV. Yung TV na nasa around 19.5. Yung TV ng Sony, Samsung, ano ba? Sony. Kadalasan Sony talaga. Yan, 19.5 ito eh. Voltahe nito. Ngayon, ginawa natin, pinutol natin yan. Tapos, ito yung dulo niya, di ba? Pinutol natin yung round na socket. Katulad dito, katulad sa may laptop ko. Yan, ganito. Yung charger ng laptop, pwede yan. Pang testing mo lang. Kasi kung gagawin mo siyang supply, mabibitin yan sa ganito klaseng kalaki na unit. May maliit nito na pwede mong i-inject yung ganito. Pero sa 2.0, 3.0, hindi pwede. Mabibitin ka kasi yung supply dyan is nasa 36 talaga. Kailangan ipapalabas mo dyan nasa around 34 to 36. Kaya yung supply natin 19.5 lang eh. Kaya natin ginawa itong ganito para may pakita ko na sa inyo na kapag i-convert natin into ibang supply ay mabubuhay siya. Okay? Ngayon yung pag-tap, itong kwan, walang sleeve. Yan yung kwan niya, yung ground. Okay? Tapos yung puti na to is positive. Pag kayo magkabaliktad ayan. Yung may guhit ng capacitor, yan yung negative. Yung walang guhit is positive. Okay, ganyan, naka-inject na siya. Ngayon, kapag i-plug natin yan, siyempre, diretso gagana na yan. Ilaw na yan dito. Kung walang problema yung pinaka mainboard natin. Okay, ngayon plug natin. Manutin nga muna natin to. Tapos plug natin itong adapter natin. Ito nasa around 3 to 4 ampere din ito eh. Ngayon, switch on natin. Ay, plug natin. Okay? Oh, ayan oh, umilaw na siya oh. 'Di ba? Yan sabi ko kanina sa inyo na nasa white or orange na ilaw. Okay? Buhay na siya oh. 'Di ba? Meaning, pwede na natin i-convert 'yan. Oh, hanap ako ng transformer na yung transformer ng 5 auto, pwede 'yun eh. Babawasan lang natin yung ikot niya. Okay, babawasan natin from sabi natin 31. Babawasan natin into siguro mga nasa around 28 volts. Okay, sige, basta gagawa ko. Nakapag-rewind na tayo ng transformer. Transformer ito ng mga generic na 5 auto. Ayan. Bali from 31 to 25 VAC na lang yung pinalabas natin dito. Okay? Ngayon, ang diskarte natin ay ganito. Yan, sa easy line tayo Ito kasi easy line. Kailangan yung transformer natin, galing dito, iba, easy line ito. Kailangan dumaan siya dito para makukunik siya dito. And then, ito yung socket niya. Okay? Ngayon, ito yung pinaka-input, di ba? Ito, pinaka-input. Yan, pinaka-input to. Pinaka-input, tapos tatawid dito, fuse. Tapos, input, tatawid dito sa may limit naman ito. Pag lumagpas siya ng 250 volts, bibigay ito eh. Ayan, ngayon, pinutol natin. Fuse, tatawid siya dito. Hanggang dito tayo nag-tap. Pero putol yan pinutol natin yung linya. Para wala nang papasok papunta dito sa may sira na linya. Okay, ito yung mga sunog na to. And then, biyak pala tong MOSFET to. Ayan, pinutol natin. Ngayon, sa may kabila naman, tatawid siya dito. Dadaan ng chopper. Pinag-short ko ng chopper. Tapos, pupunta rito sa may, sabi ko sa may naglilimit. Tawid siya dito. Dito natin sa kinunik. Tapos, pinutol natin ulit. Makita nyo putol, Ayan, hindi, may kuha na tayo. May AC line na. Papunta dito sa may transformer.
Ngayon, secondary ito. Yan, ito. Yan, 0.25. Yan, 0.25 ang pinalabas natin. 25 BAC, ah. Okay, ang 25 BAC, mga nasa around 34 volts BDC yan kapag ikwintahin nyo. 25 BAC times 1.414. Okay, ayan. Tapos pinagsama natin yung dalawang wire para tumasok ang pirahe niya. Ngayon, kung saan naman siya nako-connect, papunta siya dito. Okay, papunta siya dito. Yung diode na nandito, kinuha natin. Ito yung diode, oh. Kinuha natin to dito. Ang ginawa natin diode dito. Tapos, dito natin siya nilagay. Ba, may heatsink to dito. Yung heatsink ng diode dito. Ano ba yung diode dito? Ito, oh. Ito yung diode nito, oh. Yan, dito nakalagay yan. Tinanggal natin. Tapos, ito yung kinabit natin. Okay, yung gitna, sa diode, pala tandaan, yung gitna is AC yan. Yung dalawang gitna, AC. Tapos, yung may biak. Kung mapapansin, hindi kasi gano'ng makita eh. Basta yung sa diode, yung may biak na side, yung para may pingas, yun yung positive niya. Okay, positive yan. Tapos, yung walang biak, yun yung magiging negative. Okay, magiging negative yung walang biak. Ulitin natin, ito AC, papasok sa doon sa may dalawa. Kahit magkabaliktaran, okay lang. Kahit baliktarin mo tong green tsaka puti, okay lang. Walang problema. Wag lang dito. Yan, yung may pingas na to, yung may pingas na side, or may sign naman yan dyan eh. Hindi lang nakita kasi nakatouch na yung diode sa may heatsink eh. Ngayon, positive. Tapos yung walang pingas is negative. Ngayon, yung positive is ito siya. Ito to. Yan, ito siya na side. Ito, mapapansin nyo, pasok siya, paglabas niya dito ay positive side yan. Noong dumaan siya sa may chopper. Yung chopper, pinutol natin dito para wala nang babalik na supply din dyan. Okay? Ito yung magiging positive. Yan, positive yan. Kung papapansin nyo, linya na to. May tatlong butas, diba? Yung dalawang butas, wala na yan. Itong gitna na lang. Yan, positive yan. Kung saan yung side ng capacitor na walang guhit, yun yung positive. Yung may guhit na yan, yun yung negative. Okay, may guhit to. Ngayon, yung sabi kong walang pingas, ito, yung dito na side, papunta yan dito. Nagbutas lang ako sa may board, oh. Nagbutas lang ako para lusutan niya. Okay, papunta siya dito. Yan, dito, negative side to. Wala na kayo ibang gagalawin. Ito lang, putulin nyo lang to. Kahit di nyo nga, kahit di nga putulin yan, pwede. Pero ako, pinuputol ko. Yan, pinutol ko ito. Tapos, nagdagdag ako ng isang kapasitor. Para di naman gano'ng mabitin yung kapasitor natin. Bala ko pa nga gawa, dagdagan dalawa pa ito eh. Pero kahit ganyan na siguro, pwede na yan. Kasi yung stock niya, dalawa lang kapasitor. Ang ilalagay nyo, 50 volts higher na kapasitor. Yung dinagdagan natin dito, 63 nga ito eh. Ano, 63 na 1,000. Okay, ang stock nito is parang 50 volts na 2,200 eh. Ito, dalawa na to. Okay, tapos winiring natin siyempre. Yan, ito, yung may guhit to, may guhit ito, di ba? May guhit, negative yan. O, winiring natin si walang linya papunta doon, papunta dito sa may negative, pinarallel lang natin. Tapos positive, o, pinapunta siya natin dito. Okay? O, yan na. Ganyan na magiging klabasan niya. Ganun lang kasimple. Ngayon, pwede na natin ititesting to. Or, sige, ipaganito ko muna siya. I-connect natin tong linya. Dalawang tornilyo na. Dalawang tornilyo lang ilagay natin. Ito, tsaka ito lang muna. Pansamantala. Okay, hindi ko muna i-connect ito ha. Sukatan muna natin ng voltahe. Ayan, nakakabit na itong AC. Okay. Mamaya, ayusin pa natin to. Siyempre, lalagay ko pa to dito sa may loob eh. Tornilyo natin yan. Ngayon, plug in natin. Okay. Ayan, naka-plug na. Ngayon, magsusukat tayo ng, pakita ko sa inyo yung voltahe niya. Okay. Voltahe muna ng DC. Parang baliktad ah. Ayusin natin. Baliktad yung test probe ko eh. Ay, naka-digital pala tayo. Kahit baliktad pala, okay sana. Okay, ito, tingnan nyo. Ayan, 32 siya. Okay, 32, pwede na yan. Mapapansin nyo, 36 ang nakalagay, oh. Yan, meaning, 36 yung supply dyan. Yung 32 natin, pasok na yan. Kasi minsan tataas, minsan bababa yan. Okay, yan, 32. Pwede yan. Ngayon, yung AC niya, okay, AC. O, check natin tong gitna. Dalawang gitna na to kasi AC to eh. AC line to eh.
O yan, 25 oh. 25.4. Okay? Medyo nag-drop lang siya kasi siyempre may load na eh. Okay, ngayon ang gagawin natin ay balik ko to. Tingnan natin kung gagana siya. Okay? Mahirap pa. May karga pa pala. Tingnan natin. Okay? Ngayon, i-plug natin ulit. Ayun oh. Diba? Umilaw na siya oh. Meaning, goods na yan, gagana na yan. Diba? Oh, naghahanap na ng kanya, naghahanap ng kaparis niya. Yung soundbar. Okay, ngayon, ipepwesto ko muna ito. Hanapan ko siya ng stand para may tornilyo sa loob. Ayun ginawa natin no, sa loob oh. Naslightan ko.